Isang palatandaan at halatang sa wildcard gym na si Naoya Inoue magpapalakas para sa mga darating niyang laban. Alam naman natin na dito ang teritoryo ni Manny Pacquiao at ang kanyang trainer, walang iba kundi si Freddie Roach. May mga teorya at bali-balita na si Freddie Roach na ang magiging trainer ni Naoya Inoue. Dahil pag nagkataon na si Freddie Roach na ang trainer ni Naoya Inoue ay tiyak, huhubugin ito ni Freddie Roach sa pag-iinsayo para makamtan niya ang nakamtan ni Manny Pacquiao na hinubog niya at ginesing ang natatagong super lakas. Para tanghalin siyang 8 division champion. Kilala si Freddie Roach sa pagiging best coach of the year, dahil hindi magtatagumpay si Manny Pacquiao kung wala ang trainer niya na si Coach Freddie Roach. Si Naoya Inoue ay isa na itong halimaw, ngunit kapag si Freddie Roach na ang mag-handle sa training niya at pagpapalakas niya ay tiyak, mas lalo pa itong maging halimaw na dudurog sa lahat ng boksingerong Pinoy pagdating ng panahon. Dumako naman tayo, sa interview kay Naoya Inoue, na kung saan sinasabi niya na nakikipag-usap ang bawat kampo nila para maikasa na ang laban. Pakinggan natin ang naging sagot ni Naoya Inoue sa kalaban niyang si Jonriel Casimero aka Cuadro Alas Angas ng Pinas. Ayon kay Naoya Inoue, "My next fight? Right now, I talked to Chairman Ohashi and he told me that they are forcing the team Casimero to fight me. If this goes according to plan I can fight Casimero in December, but on Casimero's side we don't understand why they didn't give us a clear response. Does really want to fight? All I know is that they refuse to fight me." Dahil dito, I told you, man. Ang lakas ay masusubukan na. Ang pinaka-delikadong kalaban ni Naoya Inoue na matatagpuan sa Pilipinas ay walang iba kundi si Jonriel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas. May taglay na pambihirang lakas ng kamao, kakaibang estilo, mabilis na suntok at iba pa. Si Jonriel Casimero ang tanging inaasahan na tatalo sa tinaguriang halimaw ng Japan, na si Naoya Inoue aka The Monster. Ang labanan ni Jonriel Casimero versus Naoya Inoue ay mangyayari pa nga ba? Ang pambato ng Japan at halimaw pagdating sa pakikipaglaban na si Naoya Inoue, ay may taglay ding lakas at hindi lang basta lakas, isang pambihirang lakas na tingin ng lahat ay mas malakas pa sa tinaguriang Pacman, na si Manny Pacquiao. Dahil ilang Pinoy na ang tinalo nito pagdating sa palakasan ng kamao, isa na rito si Nonito Donaire na kanyang pinatumba dahilan sa pagkatalo nito. Si Naoya Inoue din ang hinirang na best offensive fighter dahil kitang-kita naman sa kanyang mga laban kung bakit siya ang hinirang na best offensive fighter. Si Jonriel Casimero ay todo ensayo may laban man o wala dahil gusto niya patunayan na isa rin siya sa pinakamalakas pagdating sa bantamweight, na kahit si Naoya Inoue ay kaya niya patoban at talunin, si Jonriel Casimero ay kabilang din sa pinakamahusay at pinakadelikadong boksingero. Gustong-gusto na makaharap ni Casimero itong si Inoue pero mailap parent sa kanya ang The Monster at halatang naduduwag at parang hindi naman interesado si Inoue makipaglaban kay Casimero. Nakilala lalo si Casimero sa laban niya kontra Titi nang patumbahin niya at talunin ito. Tipanapanabik ang laban niya kontra Titi dahil pagkaakala ng lahat ay isa lang warm-up game ni Titi si Casimero ay hindi pala, hindi nila inaasahan ang lakas ng tinaguriang angas ng Pinas Cuadro Alas Jonriel Casimero. Kaya gustong-gusto na ng mga boxing fans na makaharap nito si Naoya Inoue dahil sa taglay nilang angas na dalawa pagdating sa boxing. Sa tingin nyo guys, kakayanin kaya ni Jonriel Casimero si Naoya Inoue? dagdag pa sa ating mga balita. Isang napakakunat at halimaw sa boxing ang ipinanganak sa bayan ng General Santos City, Philippines. Dahil ang pagmumukha nito ay mas makapal pa sa pagmumukha ni Manny Pacquiao, Nonito Donaire at Jonriel Casimero. Isang napakatibay na panganaan ni Moy Bakal, dahil halos lahat na suntok na sinalo niya ay tila walang epekto sa mga panga niya. Lalong tumitibay ang pagmumukha nito kapag tinatamaan ng malalakas at solidong mga suntok. Kaya isa talaga siyang natatanging boksingero na kakaiba. Ang batang ito ay laki rin sa hirap tulad ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Kaya isa itong napakalakas at napakatibay na pangangatawan, dahil puro gulay prutas at mabibigat na trabaho ang kinasanayan nito. Ngunit isang kalahi ni Naoya Inoue ang hindi natatakot at minaliit pa siya umano ng hapon na ito. Akala ng hapon na ito ay madali lang niya patumbahin ang kababayan natin. Hinamon nila ito at agad-agad na sumagot ang kababayan natin na si Gego Papatulan kita sa ibabaw ng boxing ring. Tiwala at malaki ang kumpiyansa ng hapon na ito na matatalo nila ang ating kababayan. Ngunit hindi rin natin maitagtago ang lakas at estilo ng hapon na ito.
Dahil meron din naman siyang taglay na kapangyarihan at yun ang super duper niyang lakas ng kamao. Sa amateur fight niya ay nagtala ang Hapon na ito ng 123 wins at 4 na talo, at may taglay na 75% knockout ratio na talagang nakakabahala. Bago ang laban ay binastos na ng Hapon ang kababayan nating pambato. Ayon sa Hapon na ito ay siya ang pangalawang halimaw ng Japan sunod kay Naoya Inoue. Dagdag pa niya ay gugulatin daw niya ang buong boxing world community sa kanyang tinataglay na lakas at patutumbahin daw niya umano dito ang ating kababayan na pambato. Pero sinagot nga ito ng ating kababayan lahat ng mga sinasabi ng Hapon na ito. Ayon sa Pinoy ay wala siyang paki, dahil may kapangyarihan din siya ang lumilipad sa gabi hahahahahehehehehehe. May 13, 2023 ay tuluyan ng naiikasa ang laban Vince Paras kontra Ayumu Hanada. May tala ang Hapon na 13 wins 11 knockouts at 0 loss. Habang ang ating kababayan ay may tala na 15 wins, 10 knockouts at 1 talo. Sa Okada Manila Hotel and Casino, Paranaque City, Philippines gaganapin ang naturang laban. Unang tagpo ay dinadaan ng ating kababayan sa bilis itong Hapon, dahilan sa pag-counter-attack ng kalaban dahilan sa pagpasok ng solidong suntok ng Hapon, ngunit kapag tinatamaan ang Pinoy ay tila manhid ang mga panga nito at halata mo na isa itong napakatibay na panga. Pangalawang round ay gugulatin ng Pinoy itong Hapon sa lakas ng kanyang taglay. Pangatlong tagpo ay tila unti-unti nang nababasa ng Pinoy ang estilo nitong Hapon dahil sa pag-arangkada ng Pinoy at magpakawala ng mga solidong mga suntok. Lumalaban din naman ang Hapon at nakakapasok din ang kanyang mga solidong suntok. Ngunit grabe ang tibay ng panga nitong ating kababayan. Natapos ang laban at tinanghal na panalo itong ating kababayan na si Vince Paras. At sa sobrang niyang saya ay mukhang na love at first sight pa ito sa Haponesa hahahahan hehehehehohohoho. Ano sa palagay nyo guys, marami bang matatalong mga Hapon na boksingero itong ating kababayan na si Vince Paras? Just comment down below. Thank you so much, maraming salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.